Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Meron naman, ito talagang si Maria Ressa. Walang katapusan talaga ito. Talaga ito, basta makakita ng pagkakataon. Gagamitin niya para banatan ng gobyerno. Maria, hindi ka ba nagsasawa? Aren't you tired of weaponizing every opportunity against this government? Alam niyo ba kung bakit? Ito yung naging guess ni Prince Harry, yung anak po ni Diane, at yung kanyang kabiyak na colored, si Meghan Markle. Sila po ang Duke and Duchess of Sussex. Meron silang programa sa Facebook. Ang tawag doon Engineering a Better World. Doon po sa programang yun, itong si Maria Ressa, binanatan, dinenounce yung social media platforms for using the worst parts of human nature to grow their businesses. Sabi niya, pag yun daw mga periodista at mga news organizations ay gatekeepers ng mga facts, meron silang mga ethics, values, at sila ay magiging liable pag sila lumabag doon. Pero daw, dito sa social media, nung mag-take over ang technology, sus Mariosep, talaga namang dumating yung mga false news, misinformation, sangkatutak na babanatan ka doon. Wala kang kalaban-laban. Na ito naman daw ay hindi ginagawa ng mga journalist. Sus, ikaw naman, binuwala mo pa si Prince Harry saka si yung kanyang kabik na si Markle. Hindi totoo yung sinasabi mo. Ito lang ginamit mo dyan sa programang yan. Sinira mo na naman ang gobyerno. Sinabi mo na dito raw sa ating bansa ay napakapanganib, nanganganib yung mga periodista, mga kolumnista, mga reporter na gumagawa lamang ng trabaho nila. Sabi niya ba naman, we are fighting impunity. Pero mo impunity? Ano po ibig sabihin ng impunity? Paglalapastangan sa karapatan ng pahayag ng malayang talumpati. Hindi lang daw yan. Pati raw ang gobyerno ay pumapatay ng tao. Biro mo yan. Sus Mariosep. Ay, nako. At sabi niya, itong masama sa Mariang ito. Sabi niya, you could say that Rodrigo Duterte and Facebook, Mark Zuckerberg are on the same page as far as threats to us are concerned. Sus. Maria, kung totoo yung sinasabi mo, yung Facebook, ginagamit mo rin yan Hindi ba diyan ka rin nagpapalabas ng mga kasinungalingan mo? At saka, ba't di mo masabi kila Prince Harry na yung pagkakulong mo na desisyon ng hukuman, 6 na taon, dahil ikaw ay napatunayan na may kasalanan ng cyber libel. At nakaharap ka pa nga doon sa 8 mandamiento de arresto dahil sa dami file sa'yo. At yun namang kaso kung saan nahatulang ka, talaga namang walang kinalaman ng pamahalaan doon. Ang nagdemanda sa'yo ay isang pribadong mamamayan na nilapastangan mo ang karapatan, siniraan mo ng siniraan na hindi naman totoo. At binigyan ka na nga ng pagkakataon na iwasto. Hindi mo pa rin ginawa. At nung magkaroon ka ng pagkakataon sa hukuman na ipagtanggol ang sarili mo, hindi ka man nagpresenta ng ebidensya upang ipakita sa hukuman na hindi ka nagkasala. Pagkatapos ngayon, sinisisi mo. Sisihin mo mga abogado mo, hindi yung gobyerno. Yung elected officials, alam nyo kung sino yun. Sino pa? Di yung number 1 na mga na pumupuna, namimintas, na sinasabing mali ang mga galaw ng gobyerno, keso walang plano. Sino yon? O hindi po ba yung mga oposisyon na senador? Yun ang mga elected.
Ayun, Senador Pangilinan, Senador Ontiveros, Senador Drilon, at kung sino-sino pang halal, ang kongresista, may mga basta kumukontra, silang kadalasan nagbibigay ng mga maling impormasyon. O ito namang, ano naman tong editorial ng Philippine Star. Meron naman silang tinutukoy dito kasi meron pong isang insidente na may napatay ang isang pulis doon sa isang drug suspect. Sangayon po doon sa pulis, si Corporal Jomar Caligaran, yan po sa District Maynila, Station 2. Yun no, suspect, mga 30-35 anyos, bumunot ng baril sa kanya. Binaril siya pero hindi siya tinamaan. Nagkaroon daw ng scaffold. Nagpambuno sila. Pumutok yung baril. Tinamaan yung suspect. Namatay. And he was pronounced dead on arrival. Parang sinasabi ng editorial. Bakit ganun? Hindi ba merong mga, tama naman sinasabi, merong mga tinatawag na safety precaution when you arrest a suspect. Unang-una, dapat talaga kakapkapan mo yon. Kasi sinasabi nitong korporal, tinago daw sa underwear. Baril, nago sa underwear, kung tinago mo yun sa pants mo, magpuprotrude yun. Tutumbok yun kasi baril eh. Medyo questionable rin naman, yung kwento. Pero, alam po ninyo, be that as it may, hindi ibig sabihin na makakalusot, unang-una, pag merong namatay, kaugnay sa isang police operation, automatic dinidemanda yung police. Ang presumption, may pinatay ka. At syempre, aminin mo, binaril mo. O napatay mo. O di inamin mo na. Crime yung pagpatay. Now, ididemanda ka para idepensa mo sarili mo kung ikaw ay papasok dun sa self-defense. Pangalawa, may administrative case kagad yan. Ang iba nga, sinususpindi kagad kagaya nito, ito, mukhang nililib kagad ito. O kung baga, huwag po natin kagad na hatulan. Palagi naman may presumption of innocence. Kung mga questionable yung mga ginawa nila, hindi naman uubra yun. Sabi nga ni General PNP Chief Kaskulan, nasa ilalim na ng investigasyon itong si Corporal Jomar Caligaran. Itong suspect na ito, inaresto ito niya sa Tondo. Di umano, ito'y may dalang droga, illegal na droga. At habang daw ito iniimbestigahan sa estasyon, nakabunot ng baril na nakatago sa underwear. Medyo malabo rin naman yung kwento yun. Hindi naman sa pinapangunahan natin. Kasi baril Siyempre tutumbok yun. Unless na akala nyo yun yung kanyang weapon. Pero iniimbestiga na. Titingnan natin kung ito pwedeng kasuhan. Meron na talagang kaso yan. Yung talagang madalit sabi, huwag na muna natin husgahan. Dapat nga naman kasi, nung inaresto, pinusasan mo na. Saka dapat ang poses mo, hindi yung sa harap, sa likod. Yung gaya ng ginawa nila kina Sino, yung aktivista, na mali.
Mali naman sapagkat ang dami-dami nyo ng security. Pupunta lang sa wake, sa libingan eh. Nakaposas pa. Buti-buti sana kung nandun sa harap. At hahawak lang naman sa kabaong. Hindi ba? Now, meron namang isang artikulo diyan naman sa Inquirer. Hindi ko alam kung palagay ko abogado itong batang ito. Sabi daw niya, sa artikulo niya, doon daw sa kanyang criminal procedure, yung professor nila, akala ko nga ako tinutukoy nito, buti. Hindi pala ako dahil piskal eh. Piskal yung kanyang professor eh. Kasi, kaugnay daw ito sa kaso ni Mayor Sanchez. Ang tanong daw, nung estudyante, nung sumusulat ng artikulo, doon sa kanyang professor na piskal, bakit kailangan si Mayor Duterte bigyan ng pagkakataong may pagtanggol ang kanyang sarili sa hukuman? Why should Mayor Sanchez be afforded his day before the court? Eh, sabi naman daw ng kanyang professor, habang gruesome yung tinidemanda kay Mayor Sanchez, tabang talagang may pinatay na dalawa, ay iba naman yung bibigyan mo siya ng karapatan kasi yun ang sinasabi ng saligang batas. Kaya lang, ang nirereklamo naman itong si pangalan ito, nakalimutan na natin pangalan niya, si Rehinel Valencia, na ito raw administrasyong Duterte, hindi ko malaman kung saan niya naman kinuha ang basis ng kanya conclusion. Ito raw administrasyong Duterte, sinira yung mga ideals, mga paniniwala na nakalagay sa saligang batas at natutuhan niya daw sa law school. So, ibig sabihin, abogado siya. Ang tutuhan niya raw yung mga basic concept ng due process. Pati daw yung right to life. Kaya lang daw hindi na susunod yan dito sa administrasyong Duterte. Sapagkat, salbahe ditong batang abogado to, sabi, kasi daw dito sa administrasyon, it seems that not everyone is entitled to live. Para daw ang panuntunan ng administrasyong Duterte, mukhang hindi lahat ay may karapatang mabuhay. Magklase ka na. At sabi niya, it is not too late. Kailangan ma-realize natin na yung tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa ating mga kamay. At tayo ay magdi-decide sa futuro ng ating bansa sa 2022 elections. Kung layo ah. Ano ba yan? Mukha itong batang ito eh. Hindi mo na pa-practice, sabi ni Asik Chris. Hindi mo yata pina-practice yung natutuhan mo sa eskwela. Hindi po totoo yung sinasabi nyo. Ito nga, napaka-stricto nga eh. Alam niyo ba kung bakit? Kasi nga, dating piskal eh. Dating prosecutor si Presidente Duterte. Kaya hindi umubra sa kanya yung mga paikot-ikot. Paglalaruan mo yung batas, gagawa ka ng kalokohan. Hindi po pwede yun. Napaka-stricto. Yan ang kaibahan ni Presidente. Anyway, inabot na naman tayo ng oras. Meron sana tayong tatalakayin kay Justice Marvic Leonen. Wala nang oras. Ayun bale, bukas na lang po natin ito tatalakayin. At binabanatan ni Rigoberto Tiglao, si Justice Leonen. Dahil daw, wala daw itong integridad at tamad pa raw. Talaga naman ito si Bobby Tiglao. Iba rin eh. Ibang klase rin. At tingnan natin. Marinig naman natin yung paning dito. Si Supreme Court Justice Marvic Leonen.